Oo mga kababayan, alam nyo ba na isa sa mga pinagpipilian pala mga kababayan na magiging katandem ni VP Sara? Ayon sa mga rekomendasyon ng mga tao sa paligid mga kababayan. Ay hindi lang pala si Amy. O di ba? Nagwala tayo mga kababayan nung narinig natin ang pangalan ni Amy. Pero may mas malala pa pala mga kababayan. Dahil nire-rekomenda din ng ilan na ang itandem kay VP Sara ay si Bam Aquino. O kung hindi, si Magalong mga kababayan. Diyos ko Lord. Sino ba ang mga nagre-rekomenda ng mga taong ito na itandem kay Sara? Ayaw namin ng ahas, mga kababayan, na tatandem kay VP Sara dahil alam namin later on, tutuklawin lang siya. Panoorin niyo po ha. Tinuldukan na ni Senator Aquino ang mga ugong-ugong na Sara Bam tandem. Mabuti naman, unang-una, one down na mga kababayan. Ito kasi si Bam, lately mga kababayan, nagpapapansin. Inaway nga siya ng Trillanes, di ba? At may mga dilima ng mga makakaliwa at mga dilawan mga kababayan dahil ang sabi ni Bam, dapat daw dito litisin mga kababayan yung mga akusado sa ICC. Hindi pinapadala sa dahig. Ang sabi ni Trillanes, nagpapasipsip ka sa mga Duterte. At yun mga kababayan, lumabas ang usap-usapan na pwede na daw i-Vice President si Bam Aquino kay Sara dahil sa sinabi niya. Diyos ko Lord. Ngayon. Buti naman pagpag. Dahil ano kasi ni swerte? Buti hindi tinanggap mga kababayan. Diretso niyang sinabi, I will not run for Vice President. Ambisyosa ka. Ewan nga lang natin mga kababayan kung nanalo ba to sa senador. Talaga, ha? Dahil noong 2019, talo yan mga kababayan. 2028. Ocho diretso sa inidoro yan ha, dati. Ngayon buti naman. Umayaw na mga kababayan. Samantala, susuportahan daw ng Partido Reforma ang Duterte-Marcoleta tandem sa 2028. Ayan, okay yan. Duterte-Marcoleta. Ayon sa party chairman at president na si dating House. Pero napakaraming gusto nilang itambal kay VP Sara mga kababayan. Unang-una na si Bangga, si Robin ang mga kababayan, nag-push. Tapos si Pagpag, Diyos ko Lord. Eto, approve tayo dito, Duterte-Marcoleta. Speaker Pantaleon Alvarez. Pero ang ultimate talaga na gusto natin mga kababayan, para secure talaga si Sara, Bongo. Dahil loyal na loyal yan, katatay digong mga kababayan Talagang makakatulog na mahimbing si Sara Duterte niyan. Nakabase sa prinsipyo ang suporta nila. Dito, kung ayaw kay Bongo mga kababayan, ayaw ni Bongo, pwede rin si Senator Marcoleta. Sara at Senador Rodante Marcoleta. Naniniwala rin daw sila na may kakayahan at determinasyon ang bise. Kaso lang ang sabi ni Senator Marcoleta mga kababayan na bago pa lang ako, para pa lang daw siyang bata mga kababayan na bago pa lang nagle-learn ng paglalakad sa pagdating sa politika mga kababayan in the upper politics. Tapos ipapasubo agad daw siya mga kababayan bilang Vice President. Although alam natin mga kababayan, kaya ni Senator Marcoleta. Capable. Pero siya na mismo mga kababayan, parang ang sabi niya parang hilaw pa daw siya. Nasa previous interview mga kababayan, sinabi ni Senator yan. Harapin ang mahihirap na issue at maibalik ang tiwala ng publiko sa pero kung ayaw ni Bongo, Marcoleta na. Institusyon. Eto! Mayroon ding nagpupush dito mga kababayan. Lord. Kabilang ito sa mga ahas mga kababayan di ba? Ano ginawa nito nung nasa ICI pa ito mga kababayan? Talagang binabalik-balikan ang Davao City. Okay na sana ito si Magalong Okay na sana dati mga kababayan pero biglang bumangag mga kababayan. At yung sinasabi niyang all for the show mga kababayan, yung sinasabi ng lumalaban siya sa korupsyon. Magalong, ang dami mong ebidensya daw, ang dami niyang alam mga kababayan. Nasaan na? Bakit tahimik ka? Wala ka man lang nilabas kahit isa. Alam niyo kung anong mas malala mga kababayan? Yung may alam ka pero pinili mong manahimik. Mas malaking kasalanan yan, Magalong. Akala namin ang dami mong alam tungkol sa korupsyon. Bakit tinahimik ka? Baguio City Mayor Benjamin Magalong's name has also come up as a possible running mate of Vice President Sara Duterte. Kaya tuloy mga kababayan, tumaas ang kilay ng ilan na all for the show para sa politics mga kababayan, para sa 2028. Tatakbo. In 2028, suportado si Magalong ng partido ng ama. Nasaan na yung mga listahan mo Magalong? Ang sabi mo, na mga contractors. Pangalawang Pangulo. Narito ang exclusive agenda report ni Dobie de Guzman. Musta na ang
Kumusta na pala yung sinira nyo sa Davao na rock netting? Talagang hinukay nila mga kababayan. Halos pumunta na sila sa Kalahiban. Hinukay yung mga rock netting mga kababayan na intact pa ha. Sinira para lang kunan ng sample mga kababayan kung pasado sa standards. Ay, Diyos ko Lord, magalong. Kumusta na report nun? Pasado ba o hindi? Bakit nandyan si Matubato? Si Matubato ba to? Kamukha lang mga kababayan. Katabi ni Hinlo. Kung ang tagapagsalita at Vice President for International Affairs ng PDP laban na si Atty. Raul Lambino raw ang Lambino pala no. Hindi ko masyadong kabisado sila mga kababayan pero Duterte ako nung bumoto. tatanungin. Magandang kombinasyon ng Duterte Magalong Wag na Lambino. Bumangag nga yan si Magalong eh. All for the show lang sa yan 2028 elections. Nako, matutuwa. Anong napatunayan ni Magalong Aber? Puro lang bunganga mga kababayan. Nakita nyo mga kababayan yung kanyang isa pang propaganda. Nakuha pang bumili na dapat karaming play money mga kababayan para ipakita lang ha ang gaano karami ang 1 billion pesos. Magkano gastos mo doon Magalong pagbili ng play money? And then afterwards, anong ginawa mo sa play money? Nilaruan mo? Bahay-bahayan? Lord, bibilib sana tayo mga kababayan kung mayroon sanang talaga si Magalong mga kababayan pinangalanan, mayroon siyang nadiin. Dahil marami daw siyang alam eh. Bakit hanggang ngayon tahimik? Tinago lang niya. Ang alam niya. Masahol pa yan mga kababayan sa mga ka-level na yan ng mga kawatan. Kung may alam ka tapos nanahimik ka lang. Accessory of the crime ka na. Pakakonklado niyan. No, tuwan na ako na nag-declare na si VP Sara for President sa 2028. At kung si Mayor Benji naman, Mayor Benji Magalong ng Baguio City, Wag na. ay magdi-declare siya, tatapos ang Vice President. Ay, Diyos ko Lord. Tapos tutuklawin si Sarang bigla. Nabash nga yan si Magalong sa Davao, no? Nagka-stiff-leg mga kababayan nung nilagyan ng tarpaulin na puntahan nyo din ang mga ghost project ni Sandro Marcos sa Ilocos. Hindi makalingon si Magalong mga kababayan. Magandang tandem yan. Duterte Magalong. In your dreams. Kapwa tubong Pangasinan si Atty. Lambino at Mayor Magalong. Kaya pala. Ikaw na lang, kayo na lang dalawa. Kahalintulad ang Vice Presidente at Alkalde. Alam po yung tapang ni VP Inday at malasakin niya sa tao. Ganon din si Mayor Benji. Ay, wag mo na kami ululin, Lambino. Hindi mo nakita ang ginawa ni Magalong. Kasama yan nanggipit sa Davao City mga kababayan. Anong napala nila? Wala. May tapang na, may malasakit pa sa tao. Kaya maganda yan. Kung may malasakit siya, ituloy niya yung kanyang pang-aakusa dito sa mga nakita niyang mga kawatan. Nasaan ang malasakit niya? Tahimik na eh. Si Mayor Benji, i-consider niya yan. And Wag Sara, wag. may the Holy Spirit guide Diyos ko Lord. him sa kanya magiging Ipagdasal mo na lang ang sarili mo Magalong Mr. Lambino. Sa susunod hindi ka madaya. decision Yan kasi na lang. three-termer na siya na mayor ng Baguio City. Napangiti at ikinagulat Diyos ko, ni Lord. Mayor Magalong Napangiti pa. Diyan ka na lang sa Baguio, Magalong. ang hirit ni Atty. Lambino. Bago iniisip yun eh. Saka yan kasi nakafocus kami doon sa aming advocacy. Focus ka na lang sa Baguio, Magalong. Ito sa Baguio, muntik pa ito matalo daw mga kababayan ha. 50,000 ang total votes. So, kaunti lang ang mandato talaga nito mga kababayan. Pero, parang nag-national pumunta pa sa Davao City na 1.8 million ang tao doon. Pero ang mga botante, na natin ilan. Doon pa parang kung sinong maka-inspect mga kababayan. At ang advocacy kasi namin ngayon, we're going to shift from raising awareness on the corruption issue to choosing the right Grabe ka naman makaadiin sa sa cameraman. Wag mo na, ilayo-layo mo naman ng konti. words. Kami, it's not personality focused. It's about Wala lang, natawa lang tayo ha. Iba ang nakita natin mga kababayan. Hindi ko na lang sasabihin. telling the people and Wala na, ekis ka na Magalong sa ginawa mo. Kala natin mga kababayan, lalabanan ang mga kurakot and then andun kay bangag mga kababayan na kay ICID.
empowering the people so that they will be able to choose the right leaders to us. Nag-resign sa ICI dahil hindi doon niya nagustuhan. Pero anong hindi mo nagustuhan? Dapat pumiyak ka kung talagang lumalaban ka kung ano ang tama. Gayunpaman, nagpasalamat si Magalong na naikonsidera siya ng PDP Laban na masugid na nanligaw kay Oh, VP Lord. Sara para tumakbo bilang Pangulo. Sige, kung magsenador yan mga kababayan sa PDP Laban, okay. Pero si Magalong parang inline sa mga makakaliwa mga kababayan sa kina Lenny, mga dilawan. Parang may bahid ng dilaw si Magalong mga kababayan. More on Lenny siya. Naniniwala si Atty. Lambino na sure win na si VP Sara kaya lagi umanong tinitibag ng mga kritiko. Para sa agenda, Dobby Guzman, Kaya nga, ang tinatarget nila ngayon, Vice. Crucial mga kababayan kung sino ang pipiliing Vice President ni Sara dahil yan ang posibleng i-plan B ng mga bangag mga kababayan. Billionaire News Channel, Baguio City. Sa pag-arangkada ng presidential bid ni VP Sara, VP nagsisimula Sara. na rin ang layag para sa mga posible niyang running mate. Ang tila nagpapataas ng kilay ngayon ang umuugong na Duterte-Aquino tandem. Yan mga kababayan, Duterte Aquino, Diyos ko Lord. At least si Pagpag nag-deny na. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Duterte Aquino! Ako si Sara Ay. Duterte. And the search begins. Tatakbo. Kasunod ng deklarasyon ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang presidential bid sa 2028. Ang tanong naman ngayon, sino ang kanyang magiging running mate? Sa mga nakalipas na dekada, madalas nagmumula sa Senado ang kandidato sa dalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Si Joseph Estrada na naging Vice President ni Fidel Ramos. Si Gloria Arroyo na vice ni Erap. At si Kabayan Senador ba si Gloria? Hindi naman. Noli Castro na VP ni Gloria. Yung si Noli Di Castro mga kababayan na kung makabash, akala mo kung ang galing na naging senador. Isa din yan sa mga parang lang mga kababayan, decoration lang. Pero sa most recent politics sa Pilipinas, mula sa lokal na pamahalaan ang mga naging vice-presidente gaya ni Makati Mayor Jojo Binay na Vice President ni Pinoy at Davao City Mayor Inday Sara ngayon na vice ni PBBM. Ngayon, maraming mga incumbent senator ang matunugang pangalan para tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 Sige, presidente na. Ibangga na kay Sara lahat. at posibleng maging running mate ni Inday Sara. In your dreams. Una na rito si Scholar. Senator Amy Marcos. Ekes na yan. Na Hunyo pa nung nakarang taon pinaputok ni Senador Robin Padilla na imamanok niyang katandem ni Sara sa 2028. Ay, Diyos ko Lord, Robin. Huwag mong ipilit, Robin. Magagalit kami sa'yo, Robin. Panahon na. Panahon na para mag-stop ka, Robin, sa pagtutulak niyan. Panahon na. Para maramdaman ng mga Ay. Pinoy ang girl. Ay, shut up I'm sorry. Hindi ko inaaway si Robin mga kababayan pero hindi ko talaga matanggap itong kanyang mga kababayan suggestion. Kapag umiikot ako sa ibang bansa, yung lagi sinasabi ko, gusto ko talaga Sara Amy. Sino ka? Ikaw na lang. Pag presidente tapos si Amy ang vice. Tumakbo na lang kayo. Huwag niyong ipilit kay Sara yan. Delikado, Robin. Isip-isip ka naman. Reconciliation ako. Reconciliation. Hindi pa nga nakaganti. Reconciliation na. Paano tayo makakaganti sa Marcos mga kababayan kung andyan si Amy? Pero bukod kay Amy, lumabas din ang pangalan ng Senator Ay, Diyos ko Lord. Pagpag. Aquino mula mismo sa kanyang kasamahan sa United Opposition. Nagpasikat kasi siya mga kababayan na patanggol-tanggol daw sa mga nasa ICC. O baka lang yun ha? Pautot lang yan ni Pagpag mga kababayan. Alam nyo naman mga mambubudol din yan Na hindi na raw nagulat sa plano ni VP Sara. Mas nakakagulat pa kung i-announce niya na vice presidential bet niya si Bam Aquino. Mas magugulat siguro ako doon. Pero posible kaya ang Sara Bam sa 2028? Sarabam! Lumakas ang espekulasyon Pagpag. na maghayag si Senador Bam sa kanyang idealist statement para sa paglilitis dito sa bansa ng mga kaso ng extrajudicial killing noong Duterte administration. Akala mo Pagpag yan lang makakakuha ka na ng Na suporta. nagpataas ng kilay ng mga kakampink. Inaway At mga siya. kasamahan niya sa oposisyon na tumulong para maisulong sa International Criminal Court ang kaso laban kay Digong. Hanggang ngayon kasi, hindi pa Matsing linaw kung ano ang intensyon ni Senator Bam sa pagbibitiw ng kontrobersyal niyang pahayag.
Dahil ano mga kababayan kung sino ang katambal ni VP Sara, siguradong sure win na. Make sense lang yan kung nag-audition siya para maging vice president si Sara Duterte. Pero Chismosa ka rin, Bari, sa ha? ngayon, spekulasyon yan. Hindi ko alam kung Ikaw lang din ang speculate. yan nga ang Ito patutunguhan. So, pala ang nasa likod nitong mga kababayan, pagtutulak. hintayin natin kung anong mangyayari. Lalim ang ugnayang Duterte at Aquino. Si dating Pangulong Cory Aquino ang nag-appoint kay Digong noon bilang alkalde ng Davao City matapos ang EDSA Revolution. Nang maupo And then, naniningil na kayo. Pero grabe mga kababayan dati, no? Naswerte na lang sa Davao City mga kababayan at si Tatay Digong ang parang naturo. Turo lang si Cory mga kababayan kung sino pa uupuin niya. si Digong sa Malacanang. Swerte na Davao City. Yung iba mga kababayan, ang naturo ni Cory, basura. Hindi niya siniraan ang kanyang pinalitan na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero binira niya si PBBM, nakatandem pa ng kanyang anak. Bukod kina Bam at Amy, 8 sa kasalukuyang senador ngayon ang re-election ni sa 2028. 8, marami. Matunog din na posibleng maging katandem ni Inday Sara si Robin Padilla, ang gagraduate na Yan, Robin, kung wala na talagang iba, pwede ikaw pa. Kaysa naman si Amy. Kung ipipilit mo, Robin, talaga si Amy, magagalit kami sa'yo, Robin. man sa Senado na si Sherwin Gatchalian. Wala, traitor na yan Bumoto nga yan mga kababayan na ituloy yung impeachment dati sa 19th Congress. Posible ring tumakbo sa mas mataas na posisyon. Bukod pa Tapos ano sa pala yan, re-electionist na si Raffy Tulfo at ang baguhang mga senador na sina Erwin Tulfo at Rodante Marcoleta. Si Marcoleta na lang. Para sa Si Sherwin, mga kababayan, Gatchalian, nakakahiya din yan. Dahil nung 2022, mga kababayan, nagpunta rin yan kay VP Sara. Gusto mag-Vice President ni VP Inday. Tinanggihan. Tapos nung mga kababayan, nagkabotohan para sa impeachment ni Sara, bumoto na, ituloy na ang impeachment niya yun. Traitor. agenda. Dexter Ganibe, Abante. Abante, Liling. Di man nagpahayag ng interes na tumakbo si former VP at Naga City Mayor Leni Robredo. Manahimik ka na lang dyan sa Naga, Lenny. Unahin mo yung Naga. Umugong ang tambalan nila ni Senator Erwin Tulfo. Pero ang sagot ng senador, Tuli! Tulfo, Lenny, tandem, mga kababayan. Tapos yung kabilang dako, si Pisot, tandem. no. Narito ang agenda report ni Hannah T. Hard no! Nagsisimula na ang paglitawan ng mga pambato para sa 2028. Ayan na, mag-iiyakan na yan sila mga kababayan dahil ngayon pa lang, parang unfair sa kanila mga kababayan. Ngayon pa lang si Sara ay nag-uumpisa na kami. Hindi pa. Bukang sooner or later mga kababayan, mayroong magdedeklara na naman ng candidacy. Lumabas ang Leni Erwin tandem online para sa susunod na halalan. Ulit Pero na. amin Senator Erwin Tulfo, hindi na raw siya mahihilot para tumakbo pa sa higher position. Masaya raw siya sa Senado ngayon. Wala rin kami paki sa'yo. Wala na. Sometimes you have to bend dilaw. Kung wala ng Pilipinas, ikaw na, sa'yo na to. Kung lahat na bubuhangag. Ang tao sa mundo, ako na lang at saka Doon ka na lang sa Amerika, Erich. si Madam Lenny at saka papayag. Pero ang dami dyan, ang dami siguro. Basyang kay Lenny. Paano mo sila magkatandem mga kababayan? Yung dating pa siya, Pro Duterte pa yan mga kababayan. Grabing mura niya kay Lenny. We're tired, my family is tired na yung mga banat, mga akusap. Baka Erich, yan pa ang dahilan na pagkakulong mo. Dahil parang bumangag ka kay Tambaluslos Investigasyon, kita niyo naman, 2025, liwat kanan hanggang sa nanalo na po ako, dinidemanda pa ako, pinapa-investigahan pa. So, no, Dapat lang. I'm not interested po, nor my brother. Bumalik ka na lang sa radyo. Is not also interested. Sayang ang pasahod sa inyo at saka project. Marami pa po dyan. Anya, si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo raw at mga kasamahan niya sa Liberal Party ang dapat magsama-sama. Pero sa Politico Nightly ng Billionario News Channel, sinabi ni former Vice Presidential Spokesperson Attorney Barry Gutierrez Ay, nako, na mukhang si Barry. Si Barney. ruled out na ang pangalan ni Robredo dahil nagpahayag na raw ito na hindi na siya interesado.
So kung out na si VP Lenny, ang mga kandidato mo na lang dyan, na pinaka-prominente, yung mga senador. So, siyempre si Sen Bam, si Sen Kiko, at si Senator Sige, Risa patakbuhin niyo. Ontiveros. Pero ani Gutierrez, labas daw sa mga pangalan, ang mahalaga para sa oposisyon ay magkaisa sila para sa isang kandidato. Una na ring sinabi ni Senator Risa Ontiveros na mahalaga ang strong united opposition pagdating sa common values at prinsipyo ng isang kandidato. Nananatili raw siyang bukas tumakbo bilang frontrunner sakaling siya Kawawa, no? Ino-offer niya ang kanyang sarili nga mga kababayan tapos wala pa rin kumakagat. Andito na ako. Uy, andito na ako. Oh, ready naman ako. Wala pang nagkukumpirma mga kababayan. Naghahanap pa ng iba. ang piliin Parang kung wala na talagang choice, ikaw na lang. ng united opposition. Kawawa. Umaasa si Gutierrez Kawawa itong si Immaculada daw mga kababayan. Feeling Immaculada. Diyos ko, Lord. na magkakasundo ang oposisyon sometime within the year. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. A political strategist believes VP Sara's decision to run for president was solidified during her recent visits to her father, former President Rodrigo Duterte, in The Hague, Na-advisean siya ni Tatay Digong. where he is detained for alleged crimes against Ay, wag na pa ulit-ulit. Bakit sa lahat ng news o media, sasabihin nyo talaga yung charges ni Digong? Kasama yan sa mga propaganda mga kababayan eh. Paulit-ulit na, crimes against humanity, crimes against humanity. humanity. Narito po ang Oh, agenda Lord. report ni Attorney Ikaw ha, pati oh. Naging newscaster ka na pala. Bago ka pa, boy. Oh, wag kang tumulad dyan sa mga bias na mataas ang sungay. Karen Jimeno. Ano kasi may script kasi. Wala ding choice ito si Mateo mga kababayan. Posibleng sa The Hague na buo ang desisyon ng presidential bid ni VP Sara at may basbas ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan sa political strategy Siyempre, i-refer niya sa kanyang tatay na si eh. Lito Banayo sa At the Forefront ng Billionario News Channel. Sinabi ni Banayo na kakagaling lang sa The Hague ng bise kung saan dinadalaw nito ang kanyang ama bago inanunsyo ang kanyang pagtakbo sa 2028. She decided to run for vice president with BBM without the blessings of her father. At that point in time, hindi sila nag-uusap masyado. Estranged yung relationship nila. This time, because her father is in jail, the relationship became very close. Siyempre, nagre-repair. I think Tapos, wala mga kababayan, yung mga advices ni Tatay Digong, mga strategy o parang pinasa na niya kay VP Sara Duterte. considering that she was in The Hague 2 weeks before, the decision to throw her hat formally in the ring was made in The Hague. Malakas man ang suporta kay VP Sara sa Visayas at Mindanao, kailangan pa rin daw niyang makakuha ng boto sa Mega Manila para sigurado ang panalo. Aside from NCR, which has 7.6 million voters, you have half of Bulacan, all of Rizal, half of Cavite, probably more than half of Cavite, and half of Laguna. If Sara maintains her 34% in the Visayas and Mindanao, all 24% lang, Visayas, Mindanao? she has to do is get 16 to 17% more if it's one-on-one. If it's a multi or three-cornered fight, 40% will make her win. May mga nagsasabing ang maagang pag-anunsyo ng pagtakbo ni VP Sara sa 2028 ay strategiya lamang para malusutan ang mga impeachment complaints sa Pinost nyo sa edge eh. Pinilit yung lumaban. Kamara. Pero para kay Banayo, malabo Kayo ang estratehiya para isabotahe ang pagkakandidatura ni VP Sara. ma-impeach ang bise. At kung makarating man ito sa Senado, 4 na senador lang daw ang siguradong boboto pabor dito. The Senate will be the judge or the jury. Will she be convicted in the Senate? The My personal executioner. count, 16 votes will acquit her and only 8 votes will. May iba doon mag-abstain pa. Ang nakakasiguro ka lang na boboto against her are Risa, Kiko, possibly Tito Soto. Kaya nga si Risa mga kababayan dapat mag-inhibit dahil nakikinabang siya eh. Natural, hindi na siya mga kababayan titingin sa reason dahil
nakikinabang siya kung ma-impeach si Sara. Possibly Ping Lacson. Yun pa lang, sure. Yun lang ang Oo, sure. yung pinggan. Maaaring si yung dalawang Tulfo pwedeng sumama doon or pwedeng mag-abstain. Pingbaklaes. Depending on their political trajectory in 2028 and beyond. Sa ngayon, wala pang napipiling kandidato ang oposisyon na itatapat kay VP Sara. Para sa agenda, Attorney Paano na si Risa? In-offer niya sarili niya. Karen Jimeno, Billionario News Channel. Yan si Attorney Jimeno, no? In fairness, no? Yan, no? Parang mabuting mga kababayan, journalista. Hindi siya bias, mga kababayan. So far, sa mga interview, hindi maangas. Makakausap natin ngayon si former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Panelo. Attorney Panelo. Eto ang gusto nating maging senador, mga kababayan. Si Attorney Panelo. Magandang gabi, Wheeler. Sir, sa tingin niyo ho ba may basbas ni FPRRD ang presidential bid ni VP Sara considering na sinabi noon ng dating Pangulo na Siyempre. the presidency is not a woman's job? Sa akin, I have no personal knowledge on that. Pero sa tingin natin, alam na Tatay But, Digong. hindi naman actually yun ang sinabi ni Presidente Duterte noon. Ang sinasabi ni Presidente Duterte noon, naaawa siya sa kanyang anak na maging presidente sapagkat napakahirap maging presidente. Ayaw nang maranasan ng anak niya yung dinaranas niya at the time that he was president. Yun ang pinaka-context noon. At ano ho ang masasabi ninyo sa timing ng announcement? Masyado ho bang maaga ang deklarasyon ni VP? Nothing is too early. Everything is perfect in perfect timing. Timing. Tama lang ang timing. Sara, o tama ang kanyang estratehiya? Sa akin alam na naman ng lahat na tatakbo siya. Lahat ng galaw ay talagang pointing to the presidential run in 2026. Kaya sa akin alam na hindi, kumbaga deklarasyon na lang na formal. At sa tingin ko rin, yung kanyang pagdeklara ay ang pagtanggap niya sa hamon ng tadhana. Hamon ng tadhana. Niya na siya'y mamuno na at iangat niya na ang ating bansa sa malawak na katiwalian, malawak na problemang bumabagabag na hindi na Mabuti na lang, mga kababayan, no, si Panelo, no, hindi siya isa sa mga ginipit sa ng mga bangag. Dahil si Roque, wala na, ginipit na, mga kababayan Yung ibang mga kasamahan, si Panelo ligtas. bibigyan ng solusyon ng pangkasalukuyang administrasyon. At expectedly, Attorney Sal, maraming lumulutang na pangalan, pero para sa inyo, sino ang dapat maging katandem ni VP Sara sa 2028? Eto, mga kababayan, naiintindihan natin ito na i-recommend niya si Robin Padilla dahil advisor pala siya ni Robin, mga kababayan. Pero Attorney Panelo, manap ka ng iba. Wala ka nasa isip ko dyan. Kung hindi si Robin Padilla, advisor siya ni Robin, mga kababayan. si Bongo. Si Bongo amin. Ano ho ang ma-achieve ni VP Sara kung either of the two ang kanyang pipiliin? Security and peace of mind. Abe, pareho malakas malakas pareho si Robin. Nakita naman natin, nag-top notch. Ay, nako. Actually, ang katotohanan niyan, mga kababayan, malakas si Robin dahil naki-line up siya, mga kababayan, sa mga Duterte. Dahil kung hindi ni-line up si Robin sa Duterte, mga kababayan, hindi yan mananalo. Ganon din naman si Bongo. So, wala kang mapagpili. Si Bongo, mga kababayan, mayroong support base si Bongo. Siya nga ang number 1 sa diba? Number 1 sa surveys, mga kababayan, para sa Vice President. At siya rin ang number 1, mga kababayan, na alternative kung hindi tatakbo ang mga Duterte na pagpipilian. So, Bongo na. Kaya sa dalawa, pareho malakas Talagang mananalo. Game over na yan pag yung dalawang yan, either or. Ay, nako. Bongo lang. 4 na ang inihaing impeachment complaints laban sa Vice Attorney Sal at tingin ng mga kritiko, paraan lang daw ang kandidatura ni VP Sara para takasan ang mga ito. Ano ang masasabi ninyo rito? Lies. Kunin nyo, yung impeachment is a political game. Political process yan Kaya yung sinasabi nila na dahil nagdeklara siya para yung mga nandyan magbaliktaran,
unang-una, whether magdeklara siya o hindi, formally, alam ng Babaliktad mga na. yan, natatakbo siya. Hindi na Ang hindi lang nila matanggap mga kababayan. Bakit ngayon? Ang aga pa, hindi pa kami ready. matakasin yan. Talagang patakbo Kailangan pa namin ng pera. Oh, siya. gusto pa nilang ululin ang Marcos mga kababayan. Kaya talagang maapektuhan yung impeachment. Makikita mo, kung ang mga pumayag dyan ay bumaba ang bilang ng pabor sa impeachment, ibig sabihin, nandyan na yung politika. Sinasalba na nila mga sarili nila. Pagdating din sa Senado, ganun din yan. Alam nila tatakbo yan eh. Kaya nakita natin yung nakarang halalan, yung mga kumontra sa mga Duterte, nagbagsakan lahat. Bagsak. Kaya nandyan ang dati yan, whether she formally launched her candidacy or not, alam na nila na papunta lahat talaga mo. Papunta na sa Ano paputi. ang prediction ninyo sa kahihinatnan nitong impeachment complaints, Attorney Sal? Sa tingin ko, maring makalusot ang impeachment, pero sa Senado, bagsak yan. Tumungo naman tayo, Attorney Sal, sa ICC. Wala hong balak dumalo si FPRRD sa confirmation of charges hearing. Ano ang aasahan natin sa mga pagdinig? Kaya kung ako... Bias. Ang masasabi natin, wala natin makakuhang patas sa laban. Kung mapapayuhan lang natin si Presidente Duterte, kung ako siya, aatin ako. Ikaw na lang, Regardless of kung ikaw na anong lang umatin. perception niya, Huwag kang umatin, Tatay Digong. Kukutsain ka lang ng mga hudas, ng mga kababayan yung nag-aabang. Jurisdiction na wala. Talaga naman walang jurisdiction. Yan ang kanyang posisyon. Kaya lang, isang taon na siyang nandun sa loob. Halos wala siyang nakikita mga kaibigan niya. At yung mga kaibigan niya, Pagtatawanan ka lang ng mga dilaw mga kababayan, ganyan sila kasalbahi. Kaya nang mapakita, Tatay Digong, sa at yung mga miyembro ng kabinete niya, pupunta ron para makita siya, Tapos pagkapiestahan ang picture niya mga kababayan. para makita naman nila siya at siya'y makita rin niya. Pagkakataon na yun makakatulong sa kanya yun. Mentally, emotionally. Kaya sayang na hindi siya pupunta ron. At may impormasyon ho ba kayo kung nasaan ngayon si Senador Bato de la Rosa, Attorney Sal? Tatago. Yan ang hindi natin alam. At hindi rin sasabihin. Alam ko, hindi ko rin sasabihin. Okay. Wala rin hong text sa inyo. Wala. Actually, pinapadala ko siya ng mga text ko, yung mga pahayag ko. Na naman ako natatanggap na sagot. Tsapa. Pero nandyan lang yan. Alright, maraming salamat. Andyan lang sa tabi. Yung oras, former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Too early but not surprised ang ilang political analyst sa presidential bid ni VP Sara. Tingin din nila, strategy lang ito para kilatisin kung sino ang kanyang kaaway at kaalyado. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. The first to declare is almost never the one who ultimately wins. Ibahin nyo si Sara. Sige, the first to declare daw, hindi Hindi naman yan nakataga sa bato na rules na yan. Paniniwala ng political scientist na si Antonio Contreras matapos ba't magdeklara ng presidential ba't maniniwala Vice ka President dyan? Sara Duterte. Paliwanag ni Contreras sa isang Facebook post. Laos Malayo yan pa- ba't maniniwala ka dyan? Laos yang ana lang yan mga kababayan na gunggong yan si Contreras. Traidor yan mga kababayan. Nagpapanggap yung DDS dati tapos kalaunan, lumabas ang kulay. O ngayon, gumagawa-gawa ng rules. The first to declare is, daw mga kababayan? Loser. 2028. Kaya hindi raw tapang ang pinapakita ng maagang pag-anunsyo. Ikaw, ang tapang ng itsura mo, Contreras. Yung ibang tapang mga kababayan, hindi tapang na, strong. Kundi ang strong ang amoy mga kababayan, parang suka. Sara, kundi isang sukal. At bagamat headline ngayon ang deklarasyon ng bise na tatakbo ito sa pagkapangulo, hindi anya headlines ang nagpapawagi sa eleksyon, kundi makinarya, narrative control, timing at coalition. Ay, nako. Uhugin ka Contreras, Sino ipinapakita ka? rin daw ng kasaysayan. Wala kang naipanalong kandidato, Contreras. Bata ito ni Binay, mga kababayan. Talo si Binay.
na rarely decisive ang maagang deklarasyon tulad ng ginawa ni VP Sara. Patunay raw nito sina dating Pangulong Noynoy Aquino at Rodrigo Duterte at maging si Pangulong Bongbong Marcos. Ibahin nyo! Dahil marami na anyang pangalan ang lumutang sa pagkapangulo Ibahin nyo, Duterte yan eh. Ikukumpara nyo naman sa iba mga kababayan. bago pa sila nag-anunsyo ng kanilang pagtakbo. Para naman kay Jean Franco na isa ring political scientist, political strategy lang ang ginawa ni VP Sara at hindi na raw ito kagula-gulantang. Alam mo, Oy Contreras, alam mo kung anong dahilan na bakit ayaw nilang mauna magdeklara? Dahil sisiraan sila. Ito kay Sara, mga kababayan, hindi pa siya nagdedeklara, siniraan na. So what's the use of hindi pagdedeklara, mga kababayan? Ngayon nga, pero sinisiraan na siya, hindi tumatalab. Itong mga, sige, hayaan lang natin sila, mga kababayan, na mag-analyze sila ng ganyan dahil the more nila ina-underestimate si Sara, mga kababayan, the more sila didisgrasya. Talagang kailangan niyang definitive, kumbaga mariing ipaliwanag at i-announce na kasi maraming nangyayari surround. Anong kaliskis nito? Analyze na to? Impeachment, yung mukhang yung sa ICC, no? May mga binanggit ng co-perpetrators na mga tinaguriang loyalist sa pamilya niya. Tapos yung yung sa hearing ng charges sa ICC sa ama niya. Dagdag rin ni Franco, mukhang kinailangan ng ilantad ng bise ang kanyang plano sa publiko para mailinya na niya kung sino-sino ang mga susuporta sa kanya o hindi. Lalo na't may epekto rin sa bise ang hinaharap na kaso ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kumbaga gusto na niyang magpakilala yung mga supporters niya. Hindi niya rin sigurado how it will play out, no? Yung trial. What I mean is that kapag ba nakita ng mga supposedly mga politiko na mukhang makoconvict na talaga si Duterte, yung tatay at saka yung mga co-perpetrators, anong mangyayari? Iiwanan ba siya nito? So kailangan niyang sabihin yon, natatakbo siya para malaman na niya kung sino ang para sa kanya o yung mga hindi sa kanya na mga politiko. Ganito rin ang pananaw ni UP Journalism Professor at kontradaya Kelvinar Danilo Araw. Ay, naku, puro mga dilaw, mga kababayan, no? Ito, araw, mga kababayan. Ito yung araw na kulang sa araw ang utak, mga kababayan. Sabing hindi rin realista yan eh. Wala ang ongoing impeachment proceedings na bisa sa Kamara sa ginawa nitong pag-anunsyo ng kandidatura. Sa ngayon, wala pa ring paliwanag si VP Sara kung bakit tila napaaga ang kanyang pag-anunsyo na tatakbo siya bilang Pangulo ngayong 20. Ginutom kayo mga media, no? Mga marites. Ginutom sila, mga kababayan. Sabi nila, next time na ang interview. Kawawang media. 28 elections. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Ano masasabi nyo dito, mga kababayan? Post your comments below.